Hello guys! Welcome back to the Alexsub channel. Sa video tutorial na to, pagsasamahin naman natin ang mga functional features ng ating Advanced Smart Robotic Car Kit. Ang ating manual mode gamit ang IR remote, obstacle avoidance mode gamit ang ultrasonic sensor, at line following mode gamit ang line sensors. So bago tayo mag-proceed sa wiring, quick discussion muna tayo para mas malinaw ang concept ng project natin. Ang goal ng project na to ay gumawa ng isang smart robotic car na may tatlong mode. The manual mode kung saan tayo mismo ang nagko-control gamit ang IR remote. Obstacle avoidance mode kung saan iiwas ang robot sa mga harang gamit ang ultrasonic sensor. And line follower mode kung saan susundan ng robot ang itim na linya gamit ang dalawang line sensors. Ang maganda dito, isang code lang ang gagamitin natin para sa lahat ng modes na yan at pwedeng mag-switch ng mode gamit lang ang IR remote. Okay, now that we understand the concept, let's proceed to our next one. I will no longer discuss the diagram since na-discuss na naman ang wirings ng bawat component sa iba nating video. Kung gusto nyong balikan yon, pakicheck na lang ng ating previous tutorials kung saan in-explain natin ang pag-connect ng ultrasonic sensor, IR receiver, motor driver at line sensors. This time, ang focus natin ay sa code, particularly sa mga idinagdag na parts para magawa nating mag-switch ng mode gamit ang IR remote. Ipapakita ko sa inyo kung aling mga part ng code ang bago at kung paano ito gumagana sa tatlong mode na manual, obstacle avoidance at line follower. Sa nakaraang mga tutorials, hiwa-hiwalay nating dinaanan ang bawat function ng robotic car tulad ng manual control gamit ang remote, obstacle avoidance gamit ang ultrasonic sensor, at line following gamit ang line sensors. Pero sa code na ito, kinombine na silang lahat sa iisang program. Gumamit tayo ng enumeration para i-define ang tatlong klase ng mode, manual, obstacle, at line. Sa simula ng program, naka-default sa obstacle ang mode, pero pwede na natin itong palitan gamit ang IR remote. Kapag may pinindot tayong button sa remote, ini-scan ng IR receive library ang signal. Kung ang code ay tumutugma sa isa sa mga nakaset nating mode buttons, gaya ng button 1 para sa manual, 2 para sa obstacle, and 3 para sa line follower. Automatikong magsiset ang variable na current mode sa napiling mode. Kapag nagbago ang mode, pinapatahimik muna ang motors gamit ang stop motors para siguradong walang kasabay na galaw habang nagpapalit ng function. Sa loob ng loop, lagi nitong chinecheck kung anong mode ang active at doon lang siya magpapatuloy. Halimbawa, kung current mode is manual, tatawagin ang function na handle manual control para tumanggap ng movement commands mula sa remote. Kung obstacle, tatawagin ang handle obstacle avoidance para sa automatic detection ng harang. At kung line, ang handle line follower naman ang mag-ooperate gamit ang sensors na sumusunod sa black line. So in short, ang dinagdag ko lang talaga sa code ay ang structure para pagsamahin silang lahat sa iisang loop. At ang logic na gumagamit ng IR remote para makapag-switch ng mode habang running ang robot. Mas malinis at mas efficient ito lalo na kung gusto mong i-demo ang lahat ng features nang hindi na re-upload ng ibang code. Alright, so let's now move on to testing. Sa part na ito, ite-test natin individually ang bawat mode na pinagsama natin sa code. Manual control, line follower, at obstacle avoidance. Make sure na naka-upload na ang code sa Arduino board mo and all the components, motors, sensors, and IR receiver are properly connected. So let's start with the manual mode. I-press lang ang button 1 sa inyong IR remote. Now, using the directional button sa remote, try mo i-press ang forward, backward, left, and right. The car should respond accordingly sa bawat command. Tandaan, bawat movement ay may delay na 300 para hindi continuous ang galaw. Pang-test lang ito pero pwede mo siyang baguhin. Next is the line follower mode.
press button 3 sa remote, dito naman ang line sensor sa ilalim ng car ang gagamit para ma-determine kung saan ito liliko. Kung parehong sensors ay nakakabasa ng white line, mag-move forward ito, and kung isa lang ang nakakabasa, liliko ito papunta sa direction ng line. And lastly, the obstacle avoidance mode. Press the button 2 sa remote. Makikita mo dapat na mag-move forward ito at kusang iiwas kapag may obstacle na nasa harap, then magde-decide siya whether to turn left or turn right depende sa distance reading ng ultrasonic sensor. So ayan guys, successful nating na-test ang tatlong mode, at ang kagandahan dito, hindi mo na kailangang i-re-upload ang code bawat isa. Isang press lang ng remote at switching mode kaagad ang robot car mo. And that's it! Natapos na natin ang pagsasama-sama ng tatlong functional features ng ating Smart Robotic Car Kit. Manual control, obstacle avoidance, at line follower. Lahat sa isang code lang with just one press ng button para mag-switch ng mode. So don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bagong tutorials. This is Alex Hub, powering up your projects. Kita-kits sa next video.